Bakit ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga ibon kahit ito ay captivity breeding? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Maraming bansa ang nagbabawal o mahigpit na nagre-regulate ng pagbebenta ng mga ibon kahit captivity breed dahil sa ilang pangunahing dahilan. Kailangan ulihin ang mga nagbebenta ng mga bird species, partikular ang mga endangered at protected species upang mapigilan ang illegal na kalakalan ng hayop. Ipinagbabawal ito upang maiwasan ang tuluyang pagkaubos ng mga ibon sa kagubatan, mapanatili ang balanse ng kalikasan at maiwasan ang pagkalat ng mga sakit mula sa hayop patungo sa tao. So yun po yung patayan natin. So nais ko muna pong i-share sa inyo ang mga komento, suggestion ng ating mga kahabi patungkol sa previous topic natin na bakit pinag-iingat sa pagbebenta ng mga bird species. So narito po yung kanilang saloobin, mga komento, mga suggestion na dapat mapansin din ng kawani ng DENR o yung Environment and Natural Resources. Sana po merong patas na pagtingin, hindi lamang doon sa usapin ng pagbebenta ng mga ibon na sabihin nila na uubos na sa kalikasan, ngunit tingnan din sana ng DENR yung kalikasan na nawawala, yung mga habitat, yung mga tirahan ng mga ibon na unti-unti na pong nakakalbo dahil sa mga pabaya din nating mga nanunungkulan or pag-aabuso naman ng ating mga kapwa-tao. So, narito ang mga pangunahing dahilan. So bago tayo magpatuloy, mga kabi, ay nais ko lamang pong shoutout ang ating mga nag-comment, nag-suggest at nais ko silang pasalamatan sa kanilang mga saloobin sa ating mga previous video. Maraming pong salamat sa inyo mga kahabi at shoutout po sa inyo. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito ipinagbabawal at hinuhuli ng mga otoridad. Unang-una po, protection sa wildlife. Madalas ginagamit ang captivity breed bilang palusot para maibenta ang mga ibang hinuhuli sa gubat. Mahirap minsan mapatunayan kung tunay ngang pinalaki sa breeding facility o kinuha sa wild. So yun po yung una nating pangunahing dahilan, protection sa wildlife. Protection sa mga endemic at endangered species. Maraming ibon tulad ng Philippine Eagle at Blue Nape Parrot na endemic na sa Pilipinas. Ibig sabihin ay dito lang sila matatagpuan sa buong mundo. Ang paghuli at pagbebenta sa kanila ay pagpapabilis ng kanilang pagkaubos. So yun po yung iniingatan para maproteksyonan sa mga endangered species. Sa pangatlo po, pag-iwas sa pagkaubos ng species. Maraming uri ng ibon ang nanganganib maubos dahil sa illegal wildlife trade. Kahit legal breeder ang ilan, kapag lumalaki ang demand, tumataas ang panguhuli sa wild birds. So dahil sa napakatas ng demand, so kahit legal breeder ay nanguhuli pa rin sa wild upang meron silang ma-trade. So yun po yung pangunahing dahilan bakit sila hinuhuli. Sa pang-apat po, malupit na katotohanan sa pet trade. Ito po yung talagang nagiging negosyo o kalakalan na yung pet trade. Ang mga ibon ay hindi tulad ng aso, pusa
nasanay sa bahay. Madalas silang mamamatay sa biyahe dahil sa stress, gutom at masikip na kalagayan. Paglabag sa batas. Sa ilalim ng Republic Act number 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act ng Pilipinas, isang krimen ang manghuli, mag-alaga at magbenta ng wildlife na walang kaukulang permit. Maaari itong magresulta sa pagkakulong at pagmumulta. So krimen po ang may tuturing natin sa panguhuli, pag-aalaga at pagbebenta ng mga wildlife or yung mga buhay ilang na walang kaukulang permit. So meron po tayong maaari itong magresulta sa pagkakulong at pagkahuli. Ibig sabihin, meron tayong consequence na kakaharapin kung tayo ay mapatunayan na nagbebenta ng mga ibon na mga ipinagbabawal. So yun po mga kahabi, ito po isang paalala lamang, wake up call ika nga sa atin sa mga nagbabalak na mag-alaga, magbenta ng mga ibon. Dapat po nasa tamang nasa tamang panuntunan, tamang mga dokumento. So kailangan ng permits at dokumento. Sa maraming lugar, pinapayagan lang ang pagbebenta kung mayroon rehistradong breeder permit tulad ng CWR at Wildlife Farm Permit, proof of captive breeding, deed of sale, deed of donation, deed of exchange, sales invoice. So dapat meron tayong proof of acquisition para ma-captive breeding po natin. Pangatlo po, yung closed leg band or yung ring band or microchips. Dapat po yung ay naalagaan nating mga ibon o yung mga abel natin na ibon ay meron pong leg band or ring band, dahil ito po ay nire-require ng DENR. Transport permit, local transport permit, ito yung tinatawag na LTP. Wildlife clearance o yung inspection certificate, galing po ito sa DENR. So ito po yung mga kailangan na permits at mga dokumento kung tayo po ay magbebenta ng mga ibon, kahit ito po ay captive breeding. Sa Pilipinas, halimbawa, may mga batas tulad ng Wildlife Resources Conservation Act, ito yung 9147, na nagre-regulate sa pag-aalaga at pagbebenta ng wildlife, kasama ang ilang ibon. Kahit captive breed, kailangan pa rin kadalasan ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR o ibang tamang ahensya. Hindi lahat ng ibon bawal ibenta. Depende ito sa species at lokal na batas. May ilang domestic birds na legal, habang protected o endangered species ay mahigpit ang regulasyon o total ban. So dapat po alam natin yung mga species na ating inaalagaan. Yung mga ilang domestic birds tulad ng kalapate, manok, yan po ay hindi na po kinakailangan iparehistro. Pero yung habang yung protected o endangered species ay kailangan meron tayong mga document, supporting documents sa mga alagaan natin. So yung mga kina-captive breeding, kahit po ito ay captive breeding na mga kahabi, ngunit dun sa bansa na pinagmulan nila ay mga endangered species pa rin po. Kaya na-adapt pa rin natin yung kanilang laws dahil kahit nandito po sa Pilipinas. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating sharing kung bakit ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga ibon kahit ito ay captive breeding. So kung nagustuhan nyo ito po mga kahabi, yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa ating mga inalagaan kung ano po yung
batas na sinasaklawan nito, kahit ito po ay captivity breeding po yung ating ginagawa o yung captive breed na sinasabi. So, narito po yung paliwanag ng DENR mga kahabi patungkol sa illegal trade. Let's go, let's go! Ang illegal wildlife trade ay talamak sa National Capital Region, sa buong bansa at kahit sa buong mundo dahil na rin sa mataas na demand. At dahil dito, ito ang ginagawang negosyo ng karamihan. At ang kinikita dito ay unfortunately ginagamit din sa ibang mga krimen na isinasagawa ng mga organized groups. Ang DENR ang isa sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, at ang sinumang mahuling lalabag sa nasabing batas ay may karampatang parusa. Ang illegal wildlife trade ay may penalty under Section 27E of RA 9147 na pagkakulong at multa. Depende sa classification or conservation status ng wildlife na involved. Halimbawa, kung ang illegally traded na wildlife ay Philippine eagle na classified as critically endangered, ang magiging penalty dyan ay posibleng imprisonment ng 2 years and 1 day to 4 years at ang penalty niya ay 5,000 to 300,000 pesos. Nasa discretion yun ng korte. Nais bigyang diin ng DENR sa publiko na ang pagkolekta, pag-angkin, pagbiyahe at pagbenta ng walang kaukulang dokumento at permit mula sa tanggapan ay mahigpit na ipinagbabawal ayon sa batas. Ang trade ng wildlife ay kailangan nating i-regulate para mapangalagaan, maprotektahan ang ating wildlife at ang kanilang tahanan. Kasi kung hindi natin gagawin ito, mauubos o mai-extinct ang mga wildlife species at darating ang panahon o mga henerasyon na hindi na sila makikita ng ibang mga generations. Gampanin ng Enforcement Division ng DENR-NCR ang mahigpit na pagpapatupad ng RA 9147. Kasama dito ang pag-iimbestiga sa mga violations at pagsasampa ng criminal complaint sa prosecutor's office. At eventually, kami ay nagtitestify sa court once na naisasampa na yung kaso. Kasama rin dito sa gampanin na ito ang mahigpit na pagmomonitor ng mga wildlife permits kagaya ng Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Wildlife Special Use Permit, Clearance to Operate at iba pa para masiguro na ang mga terms and conditions ay nasusunod ng mga permittees natin. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. So shoutout po sa lahat ng mga kahabi natin na patuloy na sumusuporta at patuloy na pagtangkilik sa ating YouTube channel at sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo.